Sa tinatayang 12 hanggang 15 milyong overseas Filipino workers ang napupunta sa iba't ibang parte ng mundo, partner. Nagtatrabaho sila bilang mga maninilbihan sa ibang pamilya o kaya naman ay para sa professional na aspeto. Well, partner, sadya talaga napaka-importante ng OFW, particular sa ekonomiya natin. Subalit, may mga panganib pa rin silang kinaharap na pwedeng mangyari sa kanila sa pagsasakripisyo sa pagmamahal nila sa bansa natin at maging sa kanilang pamilya. Kaya partner, ang gagawin natin ngayon, para sa programang ito, tatalakayin po natin ng isyong migrasyon at diaspora sa pamamagitan ng analitikong pagsusuri sa isang dokumentaryong pelikula, ang Sunday Beauty Queen ni Baby Ruth Villarama, at makakasama natin ang program Barkada. Hello guys! So, doon naman sa Sunday Beauty Queen, so ano naman yung mga natutunan nyo doon? Yeah, definitely. Kasi alam ko naman na napanood nyo itong documentary na to, di ba? Siyempre, paano naman yan palalampasin pa? So, after nyo siyang mapanood, what happened? So ako, personally, ang dami kong natutunan about life itself. Pagkatapos ko panoorin yung video, like kaya na lang gaano kahirap maging OFW ang pagtrabaho sa ibang bansa na mag-isa at malayo sa pamilya. At saka yung misconception ng ibang tao na physically tired lang sila, hindi lang sila physically tired, kundi emotionally, mentally, pagod sila. And then once pati na nagtrabaho ka abroad, is hindi mo sure kung ano yung tadhana na naghihintay sa'yo and ang laki ng adjustment na ginagawa nila. Isa din pala sa nakita kong problem pag nag-migrate ka sa abroad is yung wala kang choice but to follow the rules or policy na meron sila kahit na it seems not right or unfair, di ba? Kahit gaano kasama yung pagmamatrato ng amo mo, hindi ka makalaban kasi iniisip mo yung future mo and nandun yung thoughts na baka mawalan ka ng trabaho. Paano na yung pamilya mo? Paano ka na? Adi wala na din kita. Tumatak din sa akin yung sinabi nung lalaki na film producer na gaano kahalaga yung pagkakaroon ng Filipino workers sa Hong Kong na kapag wala sila, parang it seems na dangerous yung lagay ng country nila. Kasi madami sa kanila na need na may mag-aalaga sa, kunyari sa anak nila and then sa ibang individuals na need alagaan. So napakalaki talaga na naitutulong nila doon sa Hong Kong eh. Kaya saludo ako sa mga OFW natin. So, diba, they totally deserve to be called as our new hero kasi nga, sobrang relevant and sobrang grabe yung pagpapahalaga natin sa ating mga OFW considering their sacrifices at yung hirap nila sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa film, natutuwa ako kasi may tinatawag silang Daddy Leo kasi siya yung handang tumulong at kusang loob na tumulong sa kanila para makaangat or kung sakali man magka-problema sila sa kanilang employer or visa, siya yung tumutulong. And then, malaki yung bahagi na ginampanan ni Daddy Leo sa pagbuo ng Sunday Beauty Queen kung saan sa pamamagitan nito, dun nila na ibubuhos yung kanilang emosyon, yung kanilang mga nararamdaman about sa pagtatrabaho nila sa Hong Kong. Sa pamamagitan nito, naiibsan yung bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan na domestic helpers sa Hong Kong. At sa programa din ito, makakatulong yan para makahinga sila, makahinga yung ating mga kababayan na sa buong linggo ng pagtatrabaho nila is at least sa Sunday, meron silang kasiyahan man lang. Natutuwa ako kasi tinatag din yung Betun House kung saan pwedeng tumuloy yung ating mga kababayan na OFW. At saka kahit nga hindi OFW na Pilipino is pwede. Basta nagka-problema ka sa mga employer at saka sa visa nila is dun ka pwede tumuloy. It really hits me nung napanood ko dun sa film na ang gara pala na yung mga OFW or madalas na mga domestic helper dun sa Hong Kong is nakatapos naman, degree holder. Pero pagdating dun sa Hong Kong is nagiging domestic helper na. Parang, iserve
me as an eye-opener sa realidad ng buhay na hindi natatapos yung journey natin sa pag-aaral, sa pagkuha ng ating degree. Ganun pala, kahit hindi nakatapos. Kahit nakatapos, ganun pa rin. Yes. Yes po. Meron pa nga doon nakita ko na parang ano siya, nursing undergrad. Tapos ngayon 30 years na sa and more doon sa ano. So hindi din talaga, yun, nag-hit talaga yung reality na hindi sapat na may degree lang tayo. Hindi din nag-e-end. Parang ganun. Yeah. Kaya nagiging back zero tayo kapag pupunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho. So kung ano man yung profession na inaral natin dito, hindi yun yung profession na magiging tayo sa ibang bansa. Yes, totoo talaga lahat ng mga senaryo na pinakita dun sa dokumentaryo. And given kasi na hindi lang siya bastang kathang isip. Ang mga gumanap doon ay talagang OFW, talaga nagtatrabaho sa ibang bansa. So, kapani-paniwala lahat ng mga experience na naranasan nila doon. And, syempre, napakarami nilang lines na nabanggit na malakas talaga yung impact. So, how about that? Ako bukod nga dun sa ating napag-usapan, naniwala ko na ang daming topics na maaari tayo magkaroon ng opinion na marami tayong pwedeng pag-usapan. Pero siguro one line that struck to me the most is yung line na, yung highlighting part na line na sinasabi na, why don't you rest on your rest day? Di ba napag-wonder natin? Yes. Kasi kaya, nung unang part din, naisip ko na parang, oo nga, same mo sa inyong mga opinion na bakit nga hindi lang sila mag-rest ng kanilang rest day. However, I think nung dun sa padulo na part na-realize ko na, oo nga, parang merong yung Sunday, parang grand sa kanila yun. Parang niroromanticize nila yung Sunday nila. Na yung Sunday nila, yung Monday to Saturday nila, parang ang hirap nun para sa kanila. Yun yung realidad na kailangan nilang i-face every day, 24 hours sa isang yun. Pero nung yung Sunday, parang it is their avenue to survive. Parang yun yung nakikita ko. So at the same time, doon sa documentary na iyon, pinakita yung teorya ng realismo. Diba? Na parang doon napakita na reality siya ng buhay. Na sa tingin ko din na, ayun, ang ganda talaga niya. Parang hanggang ngayon, relevant pa rin siya. Yun, lalo na ngayon na maraming nag-ibang bansa. Doon napakita na talagang Sunday Beauty Queen, hindi lang siya story about heartbreak. It is not about the story of the sacrifice. Bukod dun sa sacrifice, there's a different story na makikita pa. There's more on their story. Parang ayun. Actually, partner, nakaka-relate talaga. Very relatable. Kasi, syempre, sino ba naman sa atin ang hindi gugustuhin mag-rest day? Kagaya na sabi ni Miss Angel, di ba? 24 hours ka ng, mostly 24 hours yung mga domestic helper natin. Sobrang effort. Tapos, Sunday na nga lang yung, ibig sabihin, masarap humiga na lang, pero hindi eh. Alam mo yun, nandun yung essence ng pakikipagsalamuha nila. Doon sa mga kapwa Pilipino nila, kamusta? At the same time, syempre, malayo sila sa pamilya nila, di ba? Parang alam mo yung to ease the pain, yung homesickness, di ba? Kaya talaga promise, nakakarinig talaga ako. Talagang bayani talaga sila. Yes, kumbaga natural na yun. Napakita din dun yung mga pangarap, yung adhikain, at saka yung pakiramdam ng empowerment na sa pamamagitan ng pagsali-sali nila ng beauty pageant, andun yung pangarap pa din nila at saka yung gusto nilang makamit. And also, kapansin-pansin yung aspeto ng pelikula na kung saan ba parang yung kakayahan nilang makuha yung katatagan at lakas ng kababaihan. And also, parang nasaksihan din yung determinasyon ng mga karakter na kung saan napakita nila yung kahit gaano man kahirap, di ba? Yung trabaho nila. Parang nalampasan nila yon sa kabila, nalampasan nila yung mga hadlang, nakahanap sila ng saya doon sa pagsali-sali nila sa pageant, di ba? Diba, nakakamangha din talaga, nakakamangha kasi yung pelikula na yon hindi lamang siya naging boses ng mga kababaihan. Ngunit hinamon din ito yung mga pamantayan at yung mabilis na panghusga ng lipunan sa kanila na siyang nagbibigay ng pagkilala ng mga contribution na dapat sa kanila. Yes, and as a woman din kasi, di ba, napakasarap sa pakiramdam na malaman mo somehow pinoprotektahan talaga yung dignidad at saka yung pagkatao. Yes, tunay na kamangha-mangha. Lastly, importante siya kasi
ito yung nagsisilbing panawagan nila sa gobyerno ng Hong Kong at Pilipinas na kung saan mas paigtingin pa yung pwersa na kung saan protektahan yung ating mga OFW. At kagaya na lang ng 14-day rule na kung saan after na terminate yung kontrata, within 2 weeks, kailangan nila lang makahanap ng bagong employer. Which is hindi naman, di ba, madali yun para sa kanila. Yes. Actually, partner, at yun ang nakakalungkot pag tayo ay nagiging migrant. So, kailangan natin sumunod sa policy nila. Pero, behind that naman, ang laki ng contribution ng Filipino workers, particular sa ekonomiya ng bansang Hong Kong at bansang Pilipinas, di ba? So, bakit hindi gumawa ng batas na tanggalin yung 14-day 14-day period na yan, na rule? Parang nakakapanghinayang, di ba? Ang laki na ng sacrifices nila. Di ba? Parang instead na ituloy-tuloy, kasi nakikinabang naman, parang kailangan ba nating magsakripisyo pa rin pagdating sa mga ganun? Ako din, isa din dagdag ko, parang ang laki ng paghihirap nila. Doon din sa documentary napakita na parang nanonormalize yung kanilang pagtulog lang sa streets. Which, di ba, parang nanonormalize isang, doon lang sila nagpa-practice, parang carton lang, lalagay mo lang dyan, doon na matutulog. Hindi na dapat mabigyan din ng tutok, yung welfare nila, kumbaga. Na malaki naman din yung nagiging contribution nila sa bansa na kanilang pinagtatrabuhan. At the same time, sa bansa natin. So, why not bigyan sila ng importansya? Parang gano'n. Yes, and kasi naman, they rightfully deserve na maprotektahan, lalo na yung mga benefits na binibigay natin dito sa bansa kasi hindi lang naman sila simpleng OFW. Meron din silang benefits na binibigay dito sa bansa natin na malaki yung tulong. Kasi di ba, kapag naman nawala yung mga OFW, malaki din yung magiging impact dito mismo sa bansa natin. Kaya they rightfully deserve na maprotektahan din against din sa mga possible threats. And it was actually surprising na sa isang dokumentaryong pelikula, napakarami na natin nakuhang ideya, di ba? So, pinapakita mo na maganda talaga yung content at saka yung quality. Hindi siya nakakapaghinayang na bigyan mo ng oras para panoorin. Sa pangdagdag ko sa yung sakripisyo ng mga OFW sa atin. Alam niyo yung pinagpapalit nila, yung pagkakataon, yung saya na makapiling nila yung anak nila. Siyempre, napanood natin doon yung pagmamahal ng ina sa kanyang anak na pagsasakripisyo niya. Na ano bang gusto niya? Samahan ko yung anak ko na nagdidildil lang ng asin o yung gabayan ko yung anak ko na gawing instrumento yung pag-abroad ng kanyang ina para makatapos ang Di ba? Parang kumikirot sa damdamin ng magulang yun, di ba? Parang ganun talaga yung woman empowerment. Pag sa pagmamahal, di ba? Realidad kasi yung iba, hindi nila binibigyan ng importansya kagaya ng mga ibang anak na kung ano na ginagawa, mas pabili ng pabili, pero hindi nila alam yung naghirap nila doon sa ibang bansa. Napakahirap talaga. Tsaka lalo na bilang isang ina, hindi ba? Parang mas masakit yun na yung anak ng amo mo is binabantayan mo, inaalagaan mo, pinapakain mo, pero yung anak mo sa Pilipinas is hindi mo maalagaan ng katulad ng pag-aaruga mo dun sa anak ng amo mo. Diba? Sakit na parang hindi lang sakit. Partner, ang ganda ng talakayan natin. So, una, salamat sa pagkadang ito sa natapos sa programa. Muli, supportahan natin ang programang Suri Ilay! Thank you!